In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Alchem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nangangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades. Tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparurunin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ngayong Thursday of the second week of Lent, pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, sa Lucas, ang mayaman at si Lazaro at Jeremias. Sa mabuting balita, ikwinento ni Jesus ang talinghaga ng mayaman at si Lazaro.
Hindi hinatulan ang mayaman dahil lang sa siya ay mayaman, kundi dahil sa kanyang pagiging manhid at walang malasakit. Araw-araw niyang nakikita si Lazaro sa kanyang pintuan, pero wala siyang ginawa. Sa unang pagbasa naman mula sa aklat ni Jeremias, malinaw ang mensahe. Sumpain ang taong nananalig sa tao, ngunit mapalad ang taong nananalig sa Panginoon. Mga kapatid, ang kasalanan ng mayaman is not pagiging mayaman, kundi pagiging self-centered. He enjoyed comfort, luxury, and blessings. But he ignored the suffering right in front of him. Hindi siya naging masama sa salita, pero naging masama siya sa kawalan ng gawa. Today, we might not see a Lazaro na literal na nasa gate natin. But we see mga mahihirap na nangangailangan ng tulong. Mga taong may depresyon o emotional pain. Mga kapamilyang nagkakasakit. Mga taong nawawalan ng pag-asa sa pananampalataya. The question is, manhid ba tayo? O marunong ba tayong makiramay at kumilos? Ang mensahe din sa atin ngayon, hindi sapat ang alam natin ang Bible o nagsisimba tayo. Sabi ni Abraham, nasa kanila ang aral ni Moises at ng mga propeta. Pero kung ayaw makinig, kahit may magbangon pa mula sa patay, hindi sila maniniwala. Mga kapatid, may nagbangon na mula sa patay, si Jesus. Pero naniniwala ba tayo? Through action. Ano ang tama nating gawin? Una, practice charity with action. Hindi lang awa sa salita, kundi konkretong tulong. Nagkaroon ng malasakit sa mga may sakit. Physical, emotional, spiritual. Pangatlo, magtiwala sa Diyos, hindi lang sa sariling lakas o yaman. Pang-apat, magpakumbaba at magsisi habang may panahon pa. Panglima, maging instrumento ng pag-asa at hindi paghusga. Ang buhay sa lupa ay pansamantala. Ang tunay na yaman ay nasa langit. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inialay namin sa iyo ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Hipuin mo sila ng iyong kagalingan at kapayapaan. Ipinapanalangin namin ang agarang paggaling ni Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy,
Raul, Jonah, Richelle Kay, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Joel, at ang aking buong pamilya. Lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood nito na may karamdaman. Pagpalain mo ang lahat ng kaparian. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV, ang mga obispo, aming kura paroko, ang aming diocesan administrator, Monsignor Claro Caluya III. Gabayan mo rin si Sister Sarah, Jerry, Erlinda, at ang buong gobyerno ng Pilipinas. Ipinagdarasal din namin ang mga pumanaw, naming mga mahal sa buhay, Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pimpe Ferdinand, Pasita Dante, Edwin Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, Padre Raymond, at lahat ng aming idinasal. Tanggapin mo sila sa iyong kaharian sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Inang Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan. Turuan mo kaming hindi maging manhid tulad ng mayaman, kundi maging mapagmalasakit tulad ni Lazaro na nagtiwala sa iyo hanggang wakas. Ito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.